Bakit nagpalit naman ang ASAP ng bagong format? Hey, it's me, Candy, and welcome to my channel. At kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa aking channel dahil nag-upload ako ng videos every Wednesday and Saturdays and almost every other day. At para sa video natin ngayong araw na ito, hindi ko na isasara dahil hindi na po ako makahinga. At yun na nga, sa ating video ngayong araw, pag-usapan natin ang pagre-reformat ng ASAP, diba? Into ASAP natin to. Isang pang malakasang shoutout lang kay Jesely Estomata na nag-request ng video na ito. So, para sa akin, napanood ko kasi nung nag-air tong episode nila ng unahan, nung November 18, itong ASAP, ASAP natin to. Nagulat ako actually, kasi dati, pag nanood ako ng ASAP, nag-skip ako pagdating ng TLC kasi ang daming masyadong chika, and ako, nanood talaga ako ng ASAP dahil sa mga performances talaga. Kasi, hello, ABS-CBN, sobrang dami nilang mga galing na talented na singers, dancers, as in, basta all out. Para ako nanood ng concert pag nanood ako ng ASAP. Ganun yung experience na nararamdaman ko pag nanood ako ng ASAP. And then, eto ang dahil dumating si Regine, actually sinabi naman ng kampo ng ABS-CBN sa PEP na wala namang kinalaman ito sa pagdating ni Regine. Ito yung decision mismo ng management ng ABS-CBN ng ASAP na baguhin dahil sa kanyang 23 years of existence sa kanilang time slot, marami na silang kinalaban, marami na silang tinalo, at dahil 23 years na rin sila, kailangan na raw nilang mag-adapt ng change para, alam mo yun, makasabay sa uso at para hindi naman sila maiwan. So, for me, I miss ASAP. Pero sabi nga, diba, ang dami namang gano'n nangyari. Ang dami na rin ginawang changes ng ASAP. Dati naglagay na sila nung umpisang sumikat yung Sunday Pinasaya. Sinabayan din nila yan ng funny segments din nila. Nilagay nila dyan sila Negi, sila Poo. Parang, ayun, may mga funny segments. Tapos, ang nangyari, si Banana Split nilagay na naging Banana Sunday from Banana... Ano yung Saturday nila? Banana Split? Parang something. Tapos, ngayon naman, ito na dahil nauuso nga ngayon sa internet at siguro, pakiramdam nila, naging mataas yung ratings nila or sa hourly breakdown ng ratings nila, mataas yung palo pagdating sa TLC kay ate mo Jolina, kay Queen Jolina. Siguro, inisip nila na gusto ng tao rin talaga yung mga stories, pero feeling ko kasi yung mga ganun hindi bagay sa ASAP eh. Feeling ko nung napanood ko talaga yun, parang sabi ko, ano ba tong ASAP? Parang KMJS na. So, parang pati sa social media, ang dami rin namang samot-sarik talaga. Sobrang halo-halo ng mga naging reaction ng tao. Yung iba nagustuhan, yung iba hindi. Siyempre, doon lagi kami sa nakasanayan. Hello, pag bibili ako ng pagkain, doon ako lagi sa gusto ko kasi proven and tested ko na. Hindi ako nag-experiment sa mga kasi minsan nabibigo ako. Although nagtatry ako, yes, try. Pero, mabalik pa rin sa nakasanayan ko. So, sana dun sa ASAP, bumalik sa dating bongga. Although, ito yung ilan sa mga nabasa ko na bonggang tweet tungkol dito sa pagbabago ng ASAP. Ayan, wala tayong ilaw. So, ito, sabi ni Rod Magaro, this is just me, but I prefer all-out musical performance on ASAP instead of replacing with storytelling segments. Just me. Ang drama naman ng at ASAP official, #ASAP natin to. I just hope the new management will leave the drama and teleserye docus. ASAP, I believe, is for celebrity to showcase their talents, sayang dancers and singers. So, new format pala at ASAP official starting today kasi puro VTR stories na. Sana more performances than stories since you have a wide roster of talents. Now, Regine is also there. Utilize them para yung momentum masustain and not resort to switch channels. #ASAP natin to. Ito nakakatawa. The new format is good. Let MMK ipaglaban, Soko, etc. Take care. All the drama. You consider yourself world-class performers. Be true to it. Give us world-class performances. Ito, sabi ko nga, meron din namang mga pro sila sa ASAP, pero
gusto pa rin, dahil sobrang pro sila, alam mo yung gusto lang nilang tumulong sa pag-develop. Ito, sabi niya, we love ASAP so much, kaya we share our sentiments. This is not bashing, but giving constructive criticism. Change is good, but sana for the better. So yun, with all honesty din naman talaga, ako, gusto ko pa rin talaga yung dating concept ng ASAP habang, skip ng damit ko. Ayan, isa pang bukas. Ayan. Diba? Totoo naman, diba? Sobrang ganda ng concept ng ASAP na parang nasa bahay ka lang, nagpapahinga ka. Kasi nga, diba, meaning ng ASAP is a Sunday afternoon party. A Sunday afternoon party. Party. Siguro meron pa rin yung party dahil sineselebrate nga daw nila yung world-class Pinoy stories. Keme. Pero I still prefer the performances. Sayang naman yung although, ganun pa rin naman, may mga world-class performances pa rin naman. Tapos merong bonggang combo ni Regina at Sarah. Wow, sobra. Gusto ko yun. Tapos, ang haba nga lang talaga ng mga storylines. Yung mga features, medyo mahaba. Sabi ko nga parang papunta ng MMK talaga yun. O, papuntang rated K. Kulang na lang si Corina tapos sabihin, handa na ba kayo? Sabi, pasok sa kwento. Ganun. Alam nyo, actually, kadikit na ito, meron pa mga issue na parang si Sasha Padilla daw is na-hurt dahil parang naging semi-regular na lang siya dun sa ASAP mismo. Pero sabi naman, klinaro na parang nandun naman daw si Sasha sa meeting nila nung inaayos nila yung concept nung pagre-reformat ng show. Pero hindi lang natupad yung mga napag-usapang para sa kanya, something. And I think there will always be a show for Sasha kasi for 23 years, ito sabi sa Pep ha, na si Sasha lang ang hindi bumitaw sa ASAP. Si Gary, si Martin, nakita nyo rin nag-perform sa stage ng GMA, pero si Sasha, never daw. Kaya naman, medyo parang na-hurt daw ang Sasha, pero still, ayaw niya magpa-affect. Ngayon, bottom line, nagustuhan ba natin ang bagong reformat ng ASAP? Kasi syempre, hello, aminin natin yan. Naging, tradisyon na natin yan pag nasa Sunday, sa bahay lang tayo, manood talaga tayo ng ASAP. Sure. Promise. Alam mo yun, kahit may laban si Pacquiao, pag may ASAP, manood pa rin ako ng ASAP. Ganon. Kaya ngayon na medyo nagkaroon ng changes, I'm hoping na maibalik. Kayo, what do you think? Tingin nyo ipagpatuloy ng ASAP yung ginagawa nila or bumalik na lang sila sa dating ginagawa nila? All-out performances, kanta, sayaw, alam mo yun, jam-pack talaga na kasiyahan. So, we'll see. Tingnan natin kung anong mangyayari sa 2019. Kung yung ASAP natin to, mag-iiba na naman, di ba? And, I'm so excited lang kasi andyan na sila Regine, and napagdating sa mga ganyang shows, maasahan mo talaga yung ABS-CBN, di ba? So, hanggang dito na lang. This is Mika Day saying, when you smile, don't say cheese. Say, big cheese kung merong Instagram at Twitter. Follow mo na ako sa @FrancisCanDA. Bye-bye!